Pag-usapan natin ito, idol, itong invitation sa licensed music. Isa ka ba sa na-invite? Kung isa ka sa na-invite, mahalaga na malaman mo ang nasa bidyong ito. Ang lahat ng aking ibabahagi ay ayon sa aking mga karanasan at aking natutunan. Kung may opinion ka na pwede mong maidagdag, pwede mong ibahagi dito sa comment section para tayo ay magkatulungan. Bakit nga ba mahalaga ang invitation na ito para sa ating mga content creator? Marami ang mga nagsasabing tutorial o kahit hindi tutorial na huwag daw gagamit ng music dito sa audio library kung hindi ka pa invited. May punto naman ang sinasabi nila dahil nakalagay naman dito, you're invited to use licensed music with ads on Reels. Maaari na ngayong kumita ang ating mga Reels kung may sasama natin sa ating Reel ang eligible track mula sa Facebook Audio Library. Yan, idol, ay kapag invited ka na. Ngayon, may isa akong katanungan. Kayo bang mga monetize na sa ads on Reels pero hindi pa invited, pero sumubok gumamit ng licensed music na nandito sa audio library? Nagka-earnings din ba kayo? Or nagkaroon kayo ng violation? Bakit ko nga ba naitanong? Dahil idol, gusto natin maging malinaw ang mga nararanasan ng bawat gumagamit ng music dito sa audio library na ito. At may mga nagsasabi na huwag gagamitin sa long form video. At itong letter E na nakikita natin after title ng music. Sabi nila, ibig sabihin nito ay eligible. Nag-search ako para alamin talaga kung para saan itong letter E na ito. At ito ang nakita ko. Nakanote dito. Only brand safe music from the Facebook Audio Library is eligible for full monetization. Yan mga inilagay nilang music na yan ang maaaring kumita talaga sa monetization dito sa ads on Reels. You cannot monetize Reels if you upload an original music, including licensed music. Kapag nag-upload tayo ng Reels na may unoriginal content music, hindi ito kikita. Yung kinopya lang, kasama ang licensed music na yan. Titles labeled E or explicit music may receive reduced or restricted monetization. Yan label na letter E is for explicit music. Ang ibig sabihin, maaaring maging dahilan ng restriction sa monetization natin kapag may label na letter E. Tama po ba ako sa pagkaunawa ko, idol? Kung may pagkakamali, pwede mong ibahagi dito ang opinion mo para mapagtulungan natin ang makakabuti sa bawat isa. Kung baguhan ka, idol, maaaring basahin ang mga opinion ng iba pang mga viewers para mapalawak mo ang nalalaman. Ito namang may color red na ito, sa pagkaunawa ko, ito yung maraming gumagamit o popular ngayon. Yung pinaka-hot, sabi nga. At itong nakikita naman natin na may dollar sign, ito yung mga music na magkakaroon talaga tayo ng earnings kapag ginamit natin. May nakalagay din dito na revenue sharing if you use this song. The music rights holder will claim a portion of the earnings. Ibig sabihin, hindi lahat ng earnings gamit mo ang music ay sa'yo lahat mapupunta. May ka-share ka sa kikitain. Kung maging ka-share man natin sila, para sa akin, wala namang problema. Mahalaga, parehong kumita. Pinagpagudan din nila ang music na yan. Nakikigamit lang naman tayo. Kaya para sa akin, okay lang nakashare sila sa mga earnings. Nakatulong ba, idol? Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.